Ako ngayon based lang from memory. Kung ano yung ginagawa ko natin. So guys, the science of weight loss is very simple. Okay? So again, nag-declare kayo ng fitness goals nyo. Sinagutan nyo dun sa online form. Sana sinagutan nyo na lahat. Okay? So meron na kayong point A at point B. Okay? There's a straight line to this. Okay, ito yung timeline. So again, balikan nyo. Ano yung naisip nyo kanina, na-imagine nyo yung dineclare nyo, tapos ina-hype ka pa. Sarap ng pakiramdam mo ba? So imagine, ganun yung magiging 3 weeks natin. Okay? Habang nag-push up, hindi po ba hype sa'yo? Let's go! Okay, so point B. So for example, bigyan natin ng example. Anong target weight mo? Target weight? 65. 65 kilograms. Ilan ka ngayon? 8. 80. Okay. So technically, magmamat lang tayo. 80 minus 65 is? 15 kilograms. Okay? So kumbaga, si client gusto niya pumunta doon sa B. Pero again, just like life, di ba, diretso yan. Pwedeng diretso tayo eh. Kaso ang problema with diretso, mabilis, makuha mo, tama. Pero ang taas ng chance na mag-rebound ka. Okay? Kaya hindi na ito yung model ko. Ang model ko ngayon, ganyan. Bakit? Kasi life is like that. Buhay hindi naman diretso. It's ups and downs, masaya ka, malungkot ka, wala kang problema, may problema ka. Diba? Let's give chance for life. Kasi guys, ito sumali ka pa lang ngayon, marami nang mangyayari sa buhay mo. Na hindi mo akalain na, siguro sabihin natin, hindi ko naman wini-wish upon you guys, pero may mga magcha-challenge nila. Whether work yan, mas tataas yung workload mo, whether something sa family, ganyan. Meron at meron mangyayari 100%. Kasi gustong i-test ng someone out there kung gusto mo ba talaga yung pangarap mo. Willing ka bang ilaban? Gets? So yun yung point B natin. So naintindihan naman kung ba't ka rin yung trajectory. Okay, tataas yan, bababa, tataas, bababa yan. Pero pag naabot mo na to in this pattern, direction yan. Unless magsiset ka pa ng panibagong goal, which is more on, kumbaga ano lang gusto mo explore? Gusto mo mag-triathlon, gusto mo mag-compete or anything, gusto mo maging fighter, ganun. Okay? So again, ang weight loss na target natin, gagawin mo, sundin mo yung nutrition plan natin, pwede ka mag-drop na 5 to 10 kilograms in 3 weeks. Pero again, hindi ko siya nare-recommend. Okay? If you're someone na nakapag-diet na, sige, mag-usap muna tayo, gusto mo gawin yung meal plan, fine. Pero sabihin ko sa'yo, before you start, babalik yung lahat yan. After the 3 weeks. 100%. Okay? Pero again, hindi ko naman dinidiscourage. If you're someone na maganda na yung momentum, ilang buwan ka na nag-workout before this, sige, mag-usap tayo. Ayusin natin yung eating structure. Kasi meron tayong team nutritionist. Pero again, if hindi mo pa ma-meet yung required minimum mo na 3 times to 5 times a week na nag-workout, huwag mo muna isipin yung diet. Wala na muna to, please ha. Ayoko nang pinipressure yung sarili niyo to do anything. Ako nang bahala magbigay ng pressure. Clear? So unless ma-meet yung 3, 4, 5 times na consistent kayo nag-workout for the next 3 weeks sa SS21, tsaka natin pag-usapan yung next level. Pero again, wala mo ng diet. Nalinaw naman, di ba? Bakit? Kasi masyadong malaki yung lifestyle change, guys. Lalo na if you're coming from a sedentary na wala talagang workout, or kahit nag-workout ka on and off. Yung tipong mag-workout ka today, tapos next 2 weeks na lang. Okay? So again, kailangan mo ng momentum. Yun yung kukunin natin sa SS21 guys. It's about momentum.
Kasi again, after 3 weeks, sa 4th week, last week ng March, pahinga. Kung gusto mo mag-workout kasi you have friends here, fine. Pero hindi kita i-force. Pero I want you to take it easy. Dun sa last week. Last week of March. After ng 3 weeks. Then season. Oo. O sakto pala eh. Vacation. Sakto pala, di ba bakasyon muna kayo, tsaka na tayo magkita. April na pagbalik niya. Also, di-disclose ko pala guys, since nag-aaral ako ng NCLEX, April wala ako, nasa Baguio ako. Kung gusto niyo mag-train with me, hindi! May mga coaches tayo that I'm building right now. Currently, I have 6 coaches that's gonna work with me, who's gonna take care of you, kahit mawala. Ayos na ba yan? For April lang naman, babalik din ako. Kung mga clean, hindi pwedeng mag-aral. Okay, so yung team natin, starting next week pala para for awareness, 5 a.m., meron tayong yung with teacher Arya. So, lucky ka ako. So, 5 a.m. Bakit 5 a.m.? Kasi daily practice ko talaga ng yoga. Gusto ko in the morning. Okay? So, ano to Tuesday na siya. Nasa Boracay na ngayon. Dapat Monday. Kasi nasa Bora siya. Fine, Tuesday na siya mag-start. Pero daily to. Till Friday. Since part na kayo ng challenge, hindi na kayo magbabayad with her. Atik-atik na lang tayo sa ibabayad sa kanya kasi medyo. Okay, so ipa-attend kayo na yoga kasi sino lang dito. Ano lang tayo, sharing na lang tayo. Clear? Okay. Pagdating ng 6 a.m., ito na yung class ko. Si Coach Antok na. Pasok ka muna dito. Stretch ka muna dyan. Si Coach Antok, magtuturo ng Muay Thai and basic striking. Pagdating ng 7 a.m., ako pa rin to. Pag ako kasi guys, kahit anong workout ang gusto nyo, sabihan nyo lang ako. Kumbaga yung programming ko kasi on the spot. At may level of professionalism ko. Na makita ko pa lang yung tao, alam ko na yung workout ng kapagawa. Makita ko pa lang yung lakad niya, alam ko na yung muscle imbalance. Okay? So again, kahit anong workout, nandito ako Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Clear? Clear. Perfect. Pagdating ng alas 8, ako ba nito? Pagdating ng 7, ako ba nito? Pero kasi, meron akong, inaayos ko na lang yung schedule. Meron akong MMA coach. Siguro siya yung kukuha ng 7 a.m. Meron akong Muay Thai coach na kukuha ng 9 a.m. Tapos pagdating ng hapon, meron tayong strength and conditioning coach who's gonna work with you sa mga panghapon. Si Coach Claire to, ng Monday, Wednesday, Friday. Tapos, si Coach Levy ng DDH. Okay? So, lahat naman ng coaches na that you will, na mamimit nyo, ito yung mga coaches na matagal ko na nakatrabaho. Number 2, alam ko aalagaan din kayo. The way na aalagaan nyo. Yun no holding back. Okay? So, also, meron din ako si Coach Reg. Coach Reg naman is a kettlebell specialist. Alam niyo yung sport kettlebell? Yung competition. Siya yung number 1 na competitor ng Philippines sa female division. She's gonna come here starting next week. Siya magtatao dito mula alas 8, 8 a.m. in 1. Until 12 pa lang. So if at any point, hindi kayo makapunta doon sa schedule na sinabi nyo, come at this time, nandito si Coach Reg. Okay? Kasi mag-aaral ako 9 to 2. Pero in your case, nandito ako. Pag kayo mo makasagot. Okay? Kasi guys, nag-aaral ako ng NCLEX sa 9 a.m. to 2. Okay? Pero again, if at any point, hindi ka makapunta ng umaga, message ka lang. Kita tayo sa hapon. Clear? So again, for the next 3 weeks ng March, andito lang ako. Hindi mo na, wala mo ng bakasyon, wala mo na ano, kasi gusto ko mag-focus. Okay lang ba yan? Okay. Good. So again, very simple. Signs of weight loss from point A to point B. Healthy way of losing weight is 1 to 2 kilograms per week. So again, hindi healthy to, pero achievable.
Pag high level discipline, pero I don't recommend this kasi babalik din. Clear? Ginagawa ko to pag may laban ako sa martial arts. Kapag katapos ng laban ko, bumabalik din. Ilang beses ko na siya ginawa. Tried and tested na. Okay? Ginagawa lang to pag kailangan mo na mag-beach in a few weeks. Ganun. Gets nyo? So sabihan nyo ako ng schedule ng mga bakasyon nyo. Tapos gusto nyo makapag 2 piece kayo ng sobrang-sobra. Okay? Doon ko lang sasabihin. Pero again, hindi mo na siya ma-maintain. Maganda ka lang talaga. Sobrang gwapo mo. May abs ka for the first 3 days ng bakasyon mo. Tapos kakain ka na, syempre, di ba? So again, babalik ka sa akin. O sige, ano na gagawin natin? Okay. Pero again, if you're someone like me na kayang dalhin yung workout kahit saan ka magpunta, ma-maintain mo. Okay? So guys, as part of being my clients, sabihin nyo sa akin kung kailan kayo magbabakasyon. Para alam ko. Para parang magulat ako 1 week. Ba't nasa Nord? Ba't nandun sa China? Let me know, clingy kasi ako. Tsaka pwede na ako pasalubong. Okay, clear? So again, pwede ka mag-lose ng 5 to 10. This is possible. Ilang beses ko na ginawa. Ang healthy way is 1 to 2. Ito yung metrics natin, yung momentum ng weight loss, if healthy siya. Pag masyado mabilis, sabihin ko, sige, hinahin mo muna sa diet. Okay? Pag masyado namang mabagal, sige, ikaw natin. Okay? Question so far? Weekends wala kasi. Pahinga. Pahinga lang tayo, guys. Bakit gusto mo ba? Hindi, wala naman. Okay? Pero kumbaga, mabilis naman ako kausap eh. Diyan lang naman ako eh. Pag, for example, ngayon, pagkatapos ito, gusto nyo mag-workout, sige, workout kita. Wala akong problema sa akin. Pero again, magpahinga na kayo, guys. You've done good enough. Alam niyo Pareto principle? Yes. Ano yun? 80-20. Ano ibig sabihin? With 80% na paglalaan ng something, whatever. The other 20. So, kumbaga, pag 7 days a week, is 5 days a day ka nag-workout, okay lang i-resting mo. 80-20 pa rin. Mga point something lang sa difference. Okay? Pero guys, dito kasi nangyayari yung transformation. Hindi sa efforts. Nangyayari ang transformation kasi inaalagaan mo yung sarili mo, nagpapahinga ka. Kasi come next week, pagpahinga ka ng weekend, kaya mo matapusin yung 5 days a week ulit. Yes, most probably. Kasi refresh ka ni. Pero yung hardcore ka ng weekends, again, kailangan mo ng low days. Just like me, 7 days a week ako nag-workout. Pero for example, pag weekends, 30 minutes lang ako nag-workout, papaaraw lang or something. Hindi siya yung hardcore na, gano'n, hindi. Clear? So pag weekdays naman yung medyo may time ka to go hardcore, kung triathlete nga, kasi weekends most of the time, di ba dyan yung long runs, ganyan. Yung Monday, Tuesday mo yung medyo chill the F out. Okay? So again guys, ang priority natin dito is not the workout, it's the recovery. Also titingnan ko dito is yung sleeping patterns nyo. Nakakatulog ba kayo ng maayos? Kung ikaw yung bago matulog, hawak-hawak mo yung cellphone mo to the point na nalalaglag mo siya sa mukha. Okay? I'm not gonna coach you on the workouts kasi yung workout madali lang, body weight lang tayo. I'm gonna focus on the times na you're not with me. Doon mangyayari yung coaching. What is preventing you from achieving your goals? What is it about your lifestyle right now? Ba't di mo siya nakakawala? Salamat ka, hinag mo ko. Love kita ngayon. Okay? Okay? So doon mangyayari yung coaching. It's not also about what you eat. It's how you manage the stresses in your life na dire-diretsong bibira sa inyo for the next 2 weeks. Promise guys, magpipik yung stress yun dito. Kasi you're trying to do something different. May mga test yan in life. Doon ako papasok as a coach.
Doon ako papasok na i-message ko lang ako, Coach, medyo makulit yung work ko ngayon, hindi mo na ako masyado, ano pwede kong gawin sa bahay. Ganun. Okay? Guys, as a client, favorite ko yung mayat-maya nagme-message. Okay? Coach, feeling ko, ang guilty ko, kumain ako ng 5 cake, ganyan ang gagawin ko. Ganon. Kasi guys, mas gusto ko yun. Mas gusto ko yung honest ka about the things na hindi umaayon dun sa pinag-usapan natin. Kasi doon kita matutulungan. Mas takot ako sa kliyenteng tahimik. Tandaan nyo yan. Ayoko ng kliyenteng tahimik kasi hindi ko alam eh. Paano ko tutulungan? Hindi ko alam. Blind ako. As a coach, ako yung nakakakita ng perspective yung hindi mo nakikita. So most of the time, ang coaching sessions natin, 5 to 10 minutes lang. Tawagan mo lang ako. Coach, pwede ba tumawag ngayon? Hindi, nakatawag na pala. Message mo muna ako. Coach, pwede ba tumawag ngayon? Sabi ko, sige. Sige, coach, ganito yung nangyari. Ano? Paano adjustment gagawin ko? Doon ako makakapagbigay ng coaching and advice. Okay? Pero yung kumain ka lang, tapos hindi ko na muna sasabihin kay coach, pero tatakbo ko mamayang gabi. Ganyan, para pagbukas, pag-quick checking, hindi niya malalaman. Huwag na. Balik ko na lang yung pera mo. Sa iba ka na magpatri. Kasi sayang yung effort. Sayang yung time, guys. Again, you're here for a reason. May nilalabang kang pangarap. It can be because may family ka. It can be because you're looking for friends in a community that will support you with your goals. Diba? So yun. Again, guys, pag mas makulit, mas gusto. Okay? Pero syempre, hindi na ako magre-reply ng mga alas 7. 7 p.m. to 2 a.m. Bakit? Kasi tulog ako. Pero iwan mo lang yung message kasi di ba, pagkagising ko nare-replyan ko naman. Okay, so yung pala yung schedule ko guys. 2 a.m. ako gumigising, 7 p.m. ako natutulog. Kasi as part of my healing. Okay, so medyo mataas yung boundaries ko dyan guys. Wala talaga, airplane mode talaga ako. Non-negotiable. Bahala ka sa buhay niyo. Kasi pag hindi ako 100%, pagkarap ko sa inyo, hindi ako 100%. And it wouldn't be fair to you or me. Or dun sa pangarap natin na nilalaban natin on a day-to-day basis. Clear? Clear. Okay. So yun yung number 1. To get the most out of this program, number 1, maging makulit ka. Kulitin mo ako. Pag may problema ka, sabihan mo ako. Pag hindi mo magawa yung pinag-usapan natin, sabihan mo. Pag may tanong ka, nakakita ka ng kwek-kwek, gusto mong kainin, picture mo, coach, pwede ko ba kainin to? Sabihin ko, penge. Okay? Isang peraso. Hindi, sabihin ko, saan ka? Masarap yan ah. On the way na ako. Guys, pagkayayain niyo pala ako kumain, 12 to 4, ha? Yan yung eating window ko kasi yan yung nag-fit sa lifestyle ko. Kasi pag kumakain ako, gusto ko may kanin, may ulam, may gulay, may ice cream, may cake pagkatapos. Kaya yun yung eating window ko. Okay? Kasi I enjoy life. So, kasi komportable na ako. Happy-happy na ako sa katawan ko. Pero again, may level up pa. Gets? Okay. To get the most out of the program, maging maulit. Number 2, kailangan natin i-track lahat. So next, starting Monday, mag-check tayo ng basic movement pattern. Ilang push-ups ang nagagawa mo in 2 minutes? Number 2, kaya mo bang mag-pull-ups? Number 3, ilang squats ang kaya mong gawin in 2 minutes? Number 4, ilang sit-ups ang kaya mong gawin in 2 minutes? Number 5, ito bang basic movement pattern? Siguro 1 kilometer run, kaya kabilis mo matatapos. Pwede na yun, mabitin sa'yo. Kung mabilis, nakakapagod na sa akin. Okay, so it's yun. Papatakwin kayo or lakad, 1 trip. So for next week, yun lang yung markers ko. Assessment tayo. Kung ilan yung kaya. Sa'yo ay iba. Special special case. Hindi naman. Okay? So yun lang. Kailangan natin i-track to see if magde-develop kayo by the end of the challenge.
Second thing na kailangan ko from you guys, kailangan ko kayo mag-take ng before and after pictures over the weekend. Okay? Sa female, kailangan naka-sports bra. If hindi ka komportable, okay lang din. Walang problema. Okay? Sa lalaki, tapos. Send ko na lang yung markers kung ano yung mga kailangan mong photos. Ano ba yun? Takip. Hindi. Hindi. Yung Hindi kita yung chance eh. Bakit? Ba't ko ginagawa to? Kasi unang-una gusto kong makita yung sarili nyo. Ibababo. Gusto kong makita yung sarili nyo, kailangan nyo i-send sa akin yan. Bakit? Kasi pag na-picturean nyo na yan, medyo masakit sa puso eh. Yung aaminin mo na, oh sige, ganito talaga yung katawan ko. It's time to make change. Clear? Perfect. Kasi after the 3 weeks, magte-take ulit tayo ng pictures. Okay? Ba't ko gagawin yun? Siyempre. Uy, ano yan? Maraming meeting. Okay? So kasi ang gagawin natin dyan, siyempre I want to tell your story. So kasi ma-inspire pa natin yung mga tao sa paligid. Not because of the money na dadalhin nun for me, no. Kasi gusto kong kayo yung maging number 1 na family sa inyo. Dun sa buong pamilya niya. Diba marami naman yung pamilya in terms of fitness and health. Kasi again, papasok ko na yung agenda ko maging number 1 fitness coach sa Philippines. Okay? So maging number 1 tayo dito sa Bloomfields, tapos dalhin nyo sa mga families. And ma-inspire lang natin sila if marinig nila yung story. Ano yung naging struggles nyo, the challenge, bakit nagpursige kayo. Number 3, ano yung results. Kasi again, as much as gusto natin silang iayain, unless, alam mo yun, yung mga tao, unless makita ko na ganyan ka na talaga, hindi ako maniniwala sa'yo. Ganon. Mga skeptics, tas most of them, yung malalapit pa sa Don't trust. totoo. Sad to say, sila pa yung magte-test kung gusto mo ba talaga yung ano. Oo, alam mo yung sinabi mo, ay ito po yung gagawin ko, magpapapayat ako, sabihin sa'yo, ay ako. Ito ka na naman. Diba? Totoo. So guys, sinasabi ko sa inyo to not to scare you, pero just for awareness. Doesn't mean that they're bad people. It's just that, again, hindi pa nila nakikita from you eh. Gets mo? So this will be a challenge, not just for fitness, pero in all aspects of it. Clear? Questions so far? Wala. Okay, move forward. Okay? So again, number 1, to be successful in this program. Number 1, maging makulit ka. Number 2, ano to? Tracking. Ita-track natin. Every Friday tayo mag-check ng stats. Okay? Gamitin natin yung ganun ko. Hindi kayo pwede kumuwi ng hindi natin sine-check yan. Pakuha. Ay, hindi. Huwag na today. Relax na lang tayo. Yeah. Monday na tayo mag-check ng stats, ha? Pero yung assignment nyo is yung before and after picture. Number 3, to get the most out of the program, be on time. Bakit? Sa tingin nyo, bakit? Yun yung pinaka-importante. Discipline, what else? Para sa'yo din, what else? What else? Yeah. Tama naman kayo lahat, okay? Pero time for me is the most valuable resource there is. And yun yung magsasabi kung gaano ka-tindi mo gusto yung pangarap mo. If you're late at something, it means hindi siya importante sa'yo. Kasi by hook or by crook, pag sinabing 3 a.m., may gagawin ka, gagawin mo siya whether you like it or not at 3 a.m. Kasi sinabi mo ang gagawin mo.
at exactly 3 a.m. Not 3:01, not 2:59, but 3 a.m. Kasi sinabi mong gagawin mo. Yun yung markers kung gusto mo ba talaga yung pangarap mo or hindi pa. So it doesn't mean 3 a.m. naman. Kung magkawag yung sundan yung schedule. Kasi again, ang tagal ko nang ginagawa ko. It took a lot of years of momentum of ups and downs. Nakwento ko naman yung ups and downs sa buwan ko, diba? Kilala niyo na ako. Okay? So again, being on time means being early. If you're not early, you are late. Para sa pangarap mo yan. Pag sinabi kong 10 years lang yung timeline yun, hindi ko na siya i-extend. Gets? Kasi gusto ko na mag-retire at 45, gusto ko na mag-start ng sarili kong family. Gusto ko makilala ng tatay ko yung magiging apo niya sa akin. Kaya I want to focus on that na. Kaya 10 years na lang ako magtatrabaho. Pero again, this for me doesn't feel like work, parang naglalaro. Okay? Sabihin ko na rin ngayon, declare ko na, dito na lang tayo. In 3 years, magtatayo na ako ng sariling gym. Yes. Kaya ako mag-nurse service para mag-ipon ng dollars. So ito na talaga yung dream gym ko. In fact, pinapagawa ko na sa architect. In fact, pinapahanap ko na kung sino yung may-aring ng lupang gustong-gusto ko. Yung Kia, guys, baka kilala niyo. Alam niyo yung Kia, dyan sa may ano? Oo, yung sa may tuni. Yung corner lot na yun. Pag kilala niyo kung sino may-ari, sabihin niyo gusto kong bilhin. Kasi ayoko na mag-rent. So, patulong. Support that idea. Huntingin natin. Kasi may guard day. Hindi kaya na-foreclose na ng banko. So, kailangan kong pahanap sa ano sa mga website ng mga banko. Sa City Hall. Ano City Hall? Sa assessors. Saan? Sa assessors. Hindi. Hindi, pwede mo itanong. Sa City Hall. Sige nga. Nyabe, note mo nga. Tanong tayo sa ano, City Hall, Assessor's Office. Ano yun? Ano yun? Yun idea. Oo. Punta tayo next week. Tatanong natin kung sino yung may-ari ng lupang magtatayo ang ano. Para masabi ko na sa kanya. Kasi magkano yung kailangan ko yung ulo. Ng 3 years para masasakin na. Kasi, kasi pangarap yan eh. Pangarap, pag may, alam mo yun, pag may naisip ka na sa pangarap mo, gawin mo na ngayon. As in, now na. Pag naisip mo, ibig sabihin, kaya mo nang gawin yan. Ganon ka-powerful yung mind, guys. Hindi mo maiisip yan ang hindi mo kayang gawin with the resources that you have right now. Totoo yan. Tried and tested ko yan. Okay? So yun lang. Again, review. Review quiz. Number 1, to get the most out of this program, maging makulit. Number 2, track everything. Number 3, okay? Questions? Violent reactions? Wala. Okay? So this time, ito na yung time na ilalaban ko na yung pangarap ko, guys. Hihingi ako ng referral sa inyo. Pag may makakilala kayo na just like you, gusto magsimula ulit. Yung naabot na, tas nawala. Number 2, mga moms. Kasi I love you. Alam niyo naman yung hugot ko, di ba? Nasabi ko. So yun. Bakit? Kasi ang nanay ang ilaw ng tahanan. Pag naging fit si nanay, most probably magiging fit din yung buong family. Number 3, yung mga special cases, yung mga may sakit, hindi alam kung paano mag-move forward with this. Ayoko na uli na may namamatay sa cancer. May mga bata, pero F cancer. Yun talaga yung linya. Okay? Also, part of my advocacies, part of the proceeds na i-enroll you with me, number 1 ang target ko is
mental health, advocacies. Number 2, cancer. Number 3, SPED. Special education for children. Special children. Okay? So again, part yun ng ano ko eh, ng business structure ko eh. Kailangan nagta-type na ko. So yun, to honor my 2 moms. And yung SPED, special lang sa puso ko kasi nung mga bata kami guys, nag-aaral ako sa isang SPED school. Not because SPED ako, feeling ko SPED ako. Anyway, may ADHD kasi ako. Well anyway, pag umaga kasi, yun yung normal na nursery, kindergarten, and prep. Pagdating ng hapon kasi, special school na. Ito na yung mga 40 years old pero ang mental capacity is pang 8 years old. So, hapon kami sinusundo ng mga parents ko. So, yung mga nagiging kaibigan ko, yung mga special children talaga. So, yun yung tatlong advocacies ko. Again, lahat ng programs, 10% talaga ng income ko, doon ko pinapadala. Pero also, over the next few weeks while you're working with me, hingila ko ng suporta rin. Pag gusto ko mag-volunteer, mag-iiyak naman ako. Guys, volunteer tayo dito, may event sila. Okay lang ba iyayin ko kayo? Pag mga ganong advocacies. Ha? Sure. Tsaka yung pangarap ng tatay ko magtanim ng 1 milyong puno. Sabi niya kasi kahit mag-isa siya gagawin niya. Tulungan na rin natin. So heads upan niyo ako kapag merong tree planting stuffs. Okay? Tsaka mag-iaya na ako guys. After ng challenge, mag-iaya ako mag-beach. Kung sino gusto sumama. Hindi ko naman sagot yun, syempre. KKB na lang tayo. Ha? Wow, may aeroplano ka? Wow, sayang naman. Pag yung mga Siargao, siguro pag mga ano na yan, later na yan. Pero yung ano lang, I'm thinking of Zambales. Basta, pag-usapan na lang natin as we go along the way. Okay? Game. So gets na on how we can make the most out of the program. Gets na kung paano maabot yung pangarap. Okay? So again, before we end, ano lang, ikot lang. Anong greatest learning mo about yourself today? Go. Yon. Consistency is key. Good job. Ikaw, greatest learning mo today? Maging makulit. Maging makulit. Greatest learning? Consistency. Mag-asawa talaga kayo. Kel. Greatest learning? Celebrate small things. Celebrate small wins. I love that. Hindi ko pala kailangan ng hard sa sarili. Yes. Be easy on yourself because life is hard on you na. Last. Yan. Sigaw ko lang para alam mo mga nasa video. Pag may gusto ka raw gawin, gawin mo na agad. Ibig sabihin, kaya mo nang gawin at any moment in your life. Okay? Greatest learning ko. Na-miss ko yung ganito kasi dati akong seminar facilitator talaga and workshop. Na-enjoy ko being on the stage. Na-enjoy ko sharing my life. I enjoy teaching people what prevents them from achieving it. So guys, if meron kayo na kailangan nyo ng talk somewhere, you let me know lang. Top 3 things na tinuturo ko. Number 1, eto, science of weight loss. Paano maabot yung goals mo with your fitness and health. Number 2, paano kumita as a fitness coach ng 6 digits na hindi ka umaalis ng bansa. Kasi, ano yan, part ng naging buhay ko. Kailangan ko i-share. Hindi pwedeng ako lang yung yumaman na fitness coach. Number 3, sa corporates naman to, sedentary lifestyle. Paano ka pinapatay ng corporate? Okay? So guys, thank you for being here today. Good job mo yung partner mo. Good job, good job, good job. Good job mo yung sarili mo. Good job, good job. Everyone take a deep breath. And good morning. Good morning. Okay, picture tayo. Let's go! Diyan na lang.